Malabo man po yung mga kwento ninyong ganyan. Hindi po ugali ng mga Romualdez tulad ng ugali ng ating Pangulo na umiwas. Sanay sila nasagutin yung mga frontally, yung mga akusasyon. Nakita ninyo si dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Lahat ng kaso, mga kababayan, laban sa dating First Lady, sinagot niya frontally. Ito pa, investigation lang, mga kababayan. Iwasan ba ito ni Martin Romualdez? Kahit yung ating Pangulo, ganon din. Magpinsan sila Ganon din ang pag-ugali. Hindi po mahilig umiwas. Lahat ng kaso, sinasagot po frontally. Nagkataon lang po na may medical procedure na kailangan niyang bigyan ng priority kasi di ba may kasabihan tayo po, health is wealth. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Ito yung news update, mga kababayan, kay Martin Romualdez, dating Speaker and Congressman Martin Romualdez. Sabi dito sa report ng GMA News, ex-Speaker Romualdez has requested the ICI to postpone the hearing set on October 22 as he is scheduled to undergo a medical procedure. Siyempre, pag ganitong balita, tuwang-tuwa yung mga critics ni Martin kasi may issue na naman sila. Tingnan mo niya, biglang nagkasakit. Ganon, mga kababayan. Nagkakuha na naman ng bala yung mga critics ni Martin, yung mga DDS. Yan sari-saring reactions po. Sabi ni George Onofre, ikaw ang boss nila kasi ikaw ang nagdictate. Sabi ni Laila May, start na ng medical acting. Highs. Ganon sila, mga kababayan. Hindi man sinabi na hindi siya a-attend sa mga future hearings. Sinospon lang yung October 22. Nag-request lang siya ng postponement. Wala man siya petisyon na tulad ng final, mga kababayan, sa Supreme Court ni Sara Duterte na talagang intensyon i-discarril yung forthwith trial shall forthwith proceed. Di ba? Yan ang pagkakaiba ng dalawa, mga kababayan. Yan pinutakti na naman po si Martin Romualdez ng mga bashers. Sabi ni Marian Pia, malulumpo dyan na din yan bigla. Sabi ni Eleanor Matawaran, he owns the orchestra. Sabi ni Tonton, has requested, more like had commanded. Ha ha ha. Tapos pag-resume, naka-wheelchair na. Malabo man po yung mga kwento ninyong ganyan. Hindi po ugali ng mga Romualdez tulad ng ugali ng ating Pangulo na umiwas. Sanay sila nasagutin yung mga frontally, yung mga akusasyon. Nakita ninyo si dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Lahat ng kaso, mga kababayan, laban sa dating First Lady, sinagot niya frontally. Ito pa, investigation lang, mga kababayan. Iwasan ba ito ni Martin Romualdez? Kahit yung ating Pangulo, ganon din. Magpinsan sila Ganon din ang pag-ugali. Hindi po mahilig umiwas. Lahat ng kaso, sinasagot po frontally. Nagkataon lang po na may medical procedure na kailangan niyang bigyan ng priority kasi di ba may kasabihan tayo po, health is wealth. Ang totoo pong totoong kayamanan ng buhay, yung ating kalusugan. Siyempre, unahin niya yun kanyang kalusugan. Pero hindi nangangahulugan, mga kababayan, na hindi na siya pupunta sa mga susunod na investigasyon po ng ICI. Ganon. Sabi po ni Executive Director Brian K. Tosaka ng Independent Commission on Infrastructure, the former speaker did not tag any personalities in the alleged corruption scheme sa kanyang affidavit but had named some lawmakers who were supposedly involved in the crafting of the national budget. Romualdez also denied receiving kickbacks from the flood control projects. So makikita ninyo ang pagkakaiba ni Martin Romualdez with Duterte's. Ready siya to face the music. Just like yung ating Pangulong Bongbong at si First Lady, dating First Lady Imelda Romualdez Marcos nung panahon. Wala silang ugaling iwas pusit
pati sa trabaho. Pag nagtrabaho sila mga kababayan, tutok na tutok. Busy sa serbisyo palagi. Hindi tulad ni Sara Duterte, busy sa paglakwatsa, busy sa problema ng kanyang nalalagas na buhok. Grabe man na niya, Mr. Maravillas. Yan yung sabi ni Sara doon sa Pandesal Forum. Mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Yun ang wino-worry niya. O ito, pakinggan ninyo yung sinasabi niya. Sobra 50 ang nahuhulog, di ba? Nag-shampoo tayo, shampoo. Tapos pag ganun mo, sasama lahat yon, di ba? Tapos nilalagay ko sa tiles yun sa wall. Ganyan, dinidikit ko siya, nililinis ko siya, tapos tinitingnan ko. Siguro na-stress ka na nga, kaya nahulog ang buhok mo. Na-stress ka pa kasi nahuhulog yung buhok sa ulo ko. Kung napapansin nyo, nauubos na yung buhok ko. Everyday na maligo ako, sobra 50 ang nahuhulog, di ba? Nag-shampoo tayo, shampoo. Tapos pag ganun mo, sasama lahat yon, di ba? Tapos nilalagay ko sa tiles yun sa wall. Ganyan, dinidikit ko siya, nililinis ko siya, tapos tinitingnan ko. Siguro na-stress ka na nga, kaya nahulog ang buhok mo. Na-stress ka pa kasi nahuhulog yung buhok. Doon siya busy. Other than yung pagtanim niya ng kahoy at paglakwatsa, yung tree planting. Busy siya sa pagbantay ng kanyang nalalagas na buhok. Sabihin ninyo, paninira. Hindi po paninira. Yan ang sinabi niya doon sa Pandesal Forum. Pero si Martin Romualdez, ever since po, ang tutok, serbisyo sa ating mga mamamayang Pilipino. Busy siya sa pagkakraft ng mga batas, napapakinabangan ng mga mamamayan, at siyempre yung pagsiservisyo. Simula pa noon, kaya nga may Tingog Party List. Alam ba ninyo yung Tingog Party List? Si Martin Romualdez ang mismong nagsimula. Founding chairman po siya ng Tingog Party List. Yan founding chairman mismo, si Martin. It was established October 2, 2012. Base sa ating research, mga kababayan, una siyang tinawag na Tingog Litehon. Just to give you a background ng pagsisimula ng serbisyo publiko ni Martin Romualdez. So mula sa pagiging provincial party po, political party, naging regional movement siya sa Eastern Visayas. And now, naging boses na siya. Kasi yung tingog, ang ibig sabihin niyan sa English, voice. Pares din dito sa amin. Tingog. Salitang Bicol, salitang Bisaya, yung tingog, naging national voice na siya sa buong Pilipinas. So nagsimula siya with 200,000 active members from 143 city and municipal chapters sa Eastern Visayas, mga kababayan. At alam niya ba, mga kababayan, noong 2018, si Sara Duterte, inalign niya yung kanyang hugpong ng pagbabago. Ang regional party nila, hugpong ng pagbabago, inalign pa po sa tingog. Nung maganda pa yung maganda pa yung relasyon ng dalawa. Baka isipin ninyo, nakipag-away si Martin kay Sara. Hindi po. Si Sara yun ang away. Alam na ninyo yung pinagmulan ng mag-ambisyon yung best friend ni Sara na si GMA. Inambisyonan yung speakership. At nang mabuking, kumampi, mga kababayan, si Sara kay GMA. Nag-resign bilang opisyal si Sara ng lakas CMD na presidente. Ang presidente po si Speaker Martin. The rest is history. O, di ba? Inambisyonan. Kasi hindi po si Martin yung nag-ambisyon. Siya yung pinag-ambisyonan. Gusto kasi nilang tanggalin yung proteksyon sa ating Pangulong Bongbong. Ang proteksyon sa ating Pangulong Bongbong, si dating Speaker Martin. So noon, si Sara pa yung nag-endorse kay Martin as the next Speaker of the House sa isang malaking HNP or hugpong rallies sa Eastern Visayas. All smile pa noon si Sara and all praises sa Tingog Party List for being one of the strongest regional forces in the country. Those were the days, mga kababayan, ng magandang relasyon pa. Hindi pa inaaway ni Sara ang Marcos Romualdez. So makikita ninyo, ang Tingog, mga kababayan, Party List was built on one thing. Para mapakinggan ang Tingog
ang boses ng mga Litihon at mga kababayan natin sa Eastern Visayas. So from Litihon roots, nag-evolve siya mga kababayan into tingog sinirangan. Ibig sabihin is sinirangan sa Bisaya, sa amin sirangan. Kung sa Tagalog, sinilangan, representing the spirit of unity and resilience among Visayans. So nagsimula siya sa isang maliit na movement. Ngayon po, kilala na po ang Tingog Party List sa buong Pilipinas. Naging boses na po ng buong Pilipinas ang Tingog Party List. And siguro, kilala na rin po ninyo ang mga leaders ng Tingog Party List. Nandyan yung mga representatives na sina Yeda Romualdez, Jude Asidre, na interview na natin yon once, si Congressman Jude Asidre, at saka si Andrew Romualdez. So makikita ninyo mga kababayan sa mga taong ito kung paano gumalaw at pinatunayan nila kung paano ang isang regional movement lang can lead national change. Di ba? Siyempre para sa kabutihan ng ating bansa, hindi sa personal na ambisyon. So makikita niyo rito mga kababayan an achievement. Ito ang totoong achievement ng Tingog Party List. So hindi lang sila nakafocus sa legislation, sa totoong serbisyo sa ating mga mamamayan. Tingnan ninyo. Over the past 3 years, they established 210 centers nationwide, making government services accessible especially sa mga mahirap, mula sa medical assistance, scholarship, livelihood programs, pati sa disaster relief. Nakatuon ang serbisyo ng Tingog Party List. Kamusta naman yung hugpong ni may narinig pa kayo? Yung hugpong ng pagbabago ni Sara. Kaya siya galit na galit kay Martin Romualdez saka sa ating Pangulo. Kasi hindi mapantayan ang serbisyo ng Marcos Romualdez sa buong Pilipinas. At hindi lang panahon ng eleksyon ang serbisyo, tuloy-tuloy. Kita ninyo pa? Alam na ninyo kung bakit galit na galit si Sara Duterte kay Martin Romualdez saka sa ating Pangulong Bongbong. Walang binatbat mga kababayan sa serbisyo sila. So hindi sila tumutulong lang kapag election season. They built a system of consistent care. Tingnan ninyo ito. 71 laws passed in counting. So ito yung patunay ng performance. So among Tingog biggest legislative wins, yung Republic Act 12288 or Career Progression System for Public School Teachers and School Leaders Act. Ito naman na Republic 12199, Early Childhood Care in Development System Act. Republic Act 12124, Institutionalization of the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Then Republic Act 12076, Ligtas Pinoy Centers Act, establishing disaster preparedness facilities nationwide. Ang tawag dyan, no-nonsense legislation po ang sinusulong. Kumusta naman si Pulong? Ano na yung naipasa? At yung anak ni Pulong na congressman din, tatlo yatang Duterte, anandyan. Diba? Idagdag mo pa si Sara. Kumusta naman yung achievement ni Sara for the past 3 years? Nagbibilang po ng buhok na nalalagas. Andun na yung pag-travel at tree planting niya. Yung concern niya, yung buhok na nalalagas daw. Yan ang sabi niya, ha? Hindi ko yung gawa-gawa. Siya mismo yung nagsabi. Pero tingnan naman ninyo si Martin Romualdez. Kaya dapat po ma-educate yung mga tao. Sino talaga ang totoong nagsiservisyo sa ating mga mamamayang Pilipino? Duterte o Marcos Romualdez? Di ba? Dito pa lang sa Tingog Party List po, wala na silang binatbat. Di ba? Ano pa? Ang Tingog Party List also pushed for the Higher Education Development and Innovation Act, local universities, and local universities and colleges governance act, and amendments to existing education laws tulad ng Higher Education Modernization Act
and the TESDA Charter Act. At hindi lang edukasyon, nagpasa din sila ng bills protecting vulnerable sectors tulad ng Magna Carta of Children and Magna Carta of Workers sa informal economy. So makikita ninyo ang credentials ng Tingog Party List mula sa humanitarian to legislative leadership. Bongga sila mga kababayan. Bongga ang kanilang achievement po. So noong panahon ng COVID, ang Tingog Party List ay agad-agad lumabas sa Eastern Visayas para extend yung kanilang serbisyo nationwide. Doon pinatayo ang karagdagang centers nila. Kaya nga sa 13th founding anniversary nila, they reaffirmed one thing, their commitment to resilient, people-centered governance. So noong 2018, all praises si Sara Duterte, mga kababayan sa Tingog Party List. Tinawag pa niya ito na strong regional ally ng kanyang regional parting hugpong, yung HNP. Pero ngayon, siya yung nangunguna sa pag-atake laban kay former Speaker Martin Romualdez. Ayaw tantanan si Martin. Kasama sa siniraan, mga kababayan ni Sara, yung Tingog Party List na dati puring-puri niya. Pero ang Tingog po, hindi nagbago. Ang nagbago po si Sara. And ang totoo niyan, yung mga sinasabi ni Sara doon sa latest na press con niya at doon sa Pandesal Forum na nasa DepEd pa daw siya, sinisiraan na siya ng ating Pangulong Bongbong, ay narinig kayo na paninira? O ni Martin Romualdez nanira sa kanya? Sige nga, mag-search kayo sa YouTube kung may makuha kayong ni isang video man lang ng statement ni Martin or ng ating Pangulo na sinisiraan si Sara. Wala kayong makukuha na video. Pero yung paninira ni Sara po, nagkalat sa social media. Di ba? Nagkalat ang paninira, bukang bibig niya. Marcos Romualdez. Hindi daw magtrabaho ang ating Pangulo mula nang umalis siya. At si Martin daw ang lahat ng may kinalaman sa insertion. Ang nakapirma po si Chis Escudero sa BICAM. Nakita na ninyo? At malamang sa malamang dahil sa nag-request si Martin na i-postpone yung kanyang pagpunta sa ICI kasi mag-undergo siya sa medical procedure, malamang magpa-press con uli si Sara. Sasabihin, tingnan mo anya, baka anya tatakas na rin tulad ni Saldico. Malamang ganun. Pati yung kanyang mga DDS influencers. Ganun ang sasabihin po. Nahilig silang mag-smear. Di ba? Pero tingnan niyo, hindi man umuobra yung kanilang mga paninira. So makikita ninyo na ang isang regional movement or political party, regional political party tulad po ng Tingog Party List, can shape national reform sa pamamagitan ng serbisyo, empathy, and siyempre legislation that truly matters. Habang yung iba busy sa political drama, ang Tingog po tuloy-tuloy sa pagtrabaho para matapos yung mga dapat na tapusin para sa bayan. Di ba? So kung may isang bagay mga kababayan, dapat sabihin ng isang Pilipino, ayan na ang tunay na public service po, hindi kinakailangang sumigaw. Kasi pag may puso ka po, may puso ka sa ginagawa mo, maririnig ka kahit tahimik ka lang. Di ba? Ganun po. So nagets na po ninyo mga kababayan ang pagkakaiba ni Martin Romualdez ng Tingog Party List at saka ni Sara Duterte ng hugpong. Ano ang pagkakaiba? Yun ang contrast po. Yung isa, tahimik lang sa pagsiservisyo. Yung isa naman po, maingay na, lamang serbisyo na merwisyo pa. Ayos? Tapos hindi pa nahiya mga kababayan na mag-ambisyon sa 2028 presidential elections. Hindi lang 2028 presidential elections, gusto nang to make over bilang Pangulo now na. Malabo po, mga kababayan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new
2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Ayun po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po, yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients at for cancer prevention. Endorse nga po siya ni cancer survivor, actress Maritone Fernandez. For your inquiries, mag-message na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet po, nakabase sa Amerika.